may nagbenta sa akin ng laptop at binayaran ko naman ng cash. After a week, gusto niyang bawiin yung laptop na binili ko. May karapatan po ba akong wag ibalik ang laptop? Ay nako Janine, napakasimple. Oo, pwedeng-pwede mong hindi ibalik dahil tinatawag natin na ito yung level ng contract of sales na consummated na yung contract of sales. Kasi kapag ka po naibalik na po, naibigay na po sa inyo at nakapagbayad na kayo, wala na pong obligasyon sa isa't isa, kayo na po ang nagmamay-ari ng laptop at hindi na po kung sino man yung nagbenta sa inyo. No? So Janine, ikaw na ang may-ari ng laptop. So definitely may karapatan kang huwag ibalik dahil sa iyon na iyan. No? So natatransfer po yung ownership in a contract of sales kapag ka po nagkaroon ng delivery. So ibig sabihin na ibigay na po sa inyo, na i-turn over na po sa inyo yung laptop. Hindi na po siya yung may-ari. Kayo na po yung may-ari. So hindi niya pwedeng sabihin na ibalik mo yan sa akin dahil akin yan. Ay hindi na po, akin na po ito. Ako na po yung may-ari, no? At nagkabayaran na kayo, nabigyan na po siya, may consideration na siya, may object po ng contract of sales at na-turn over na po sa inyo, kayo na po yung may-ari, no? So hindi po pwedeng bawiin dahil po nagbago yung isip all of a sudden, no? Kung magbabago yung isip niya at later on, pumayag kayo na okay lang, pero ibalik din po yung pera sa inyo. Hindi po pwedeng hindi ibabalik sa inyo dahil yun po yung consideration for the laptop na binili nyo. Ganun po yan ha mga kasambahay. Hindi po pwedeng magbabago yung isip at babawiin sa inyo dahil in that case, like I said, no, ikaw na yung may-ari, si Janine na yung may-ari. Once na ibigay na po sa inyo at hindi na po pwedeng magbago yung isip, ay babawiin ko po, akin na po yan. No? So hindi po pwedeng ganun. Wala na pong bawian kapag ka ganun kasi nga po, na-deliver na at nakapagbayad na po kayo.